Hello, magandang gabi sa inyong lahat. So, break muna tayo kay Third Eye. Patagal ng patagal, no? Wait lang patagal ng patagal. Marami akong nalalaman tungkol kay Third Eye. 'Di ba? Kaya lang yung iba masyadong personal na. Hindi ko business po kasi yung mga personal na topic kay Third Eye. Doon lang tayo doon sa video. Tsaka, kapag dinamay ako doon sa isang bagay, kahit na personal, kung idadamay mo ako doon sa isang bagay, yun ang bibirahin ko sa'yo. Pero yung mga ibang issues pa na nalaman ko, hindi na siya applicable ilabas. Diba? Maliban na lang, kung yung sangkot na yon ay magsasalita sa publiko, saka ko siya kaya lang ayokong ako yung maglabas sa publiko. 'Di ba? Tsaka wala namang kinalaman sa vlogging yung problem. Anyway, dito tayo kay Sir Donsky, 'di ba? Ang title nito, Solo at Haunted House. Huwag matulog mag-isa dito. #creepy, #viral. Horror stories. Horror stories talaga, no? Sige nga, panoorin nga natin 'to, men. Naks. Ang weirdo ng itsura ni Sir Donsky pag walang walang cap. Hi guys, magandang gabi sa inyong lahat. Ito na po si Donsky Gas TV. Nandito tayo ngayon guys sa isang bahay kung saan mag-iimbestiga tayo dito kasi itong bahay na to guys, marami daw ditong mga paranormal movement na nangyayari. Anong paranormal movement? Kilusang paranormal. Parang lang no? Paranormal movement. Parang kilusan no? Parang alam mo yung yung samahan tapos na sa kilusan, nasasangkot sa kilusan. 'Di ba? Paranormal movement. Maraming nagsasabi na pati yung mga kapitbahay dito ay may nararamdaman sila sa tuwing gabi at pati yung nakatira dito ay talagang yung istorya niya yung pati yung mga kapitbahay dito may nararamdaman tuwing. Bakit makakaramdam dyan yung mga kapitbahay hindi naman sila dyan nakatira? Hindi, siguro dumadaan sila dyan. Then may napapansin siguro. Pero wag mo sasabihin na may nararamdaman. Hindi naman sila dyan nakatira, kapitbahay lang naman sila eh. Yung owner yung makakapagsabi. Maliban na lang kung nakikitulog dyan yung kapitbahay or pumapasok dyan yung kapitbahay. 'Di ba? Kaya lang dapat specific, dapat na ini-explain yun eh. Dito pa nga lang, sa una pa lang may mga red flag na agad na ito ay imbentong istorya. Hindi ko sinasabing hindi totoo ha. May mga red flag lang naman. Ngayon kung totoo yung istorya na nandiyan, unang-una, bakit hindi ka nag-interview? Kasi, di mo sabihin, ayaw magpakilala nung tao. Pinakita mo yung bahay. Identifiable yung bahay na yan, no? Di ba? Identifiable yung bahay eh. Pwede siya makilala dahil dyan sa arrangement ng bahay na yan. Bakit hindi na lang siya magpa-interview? Well, bagay. Kung ayaw naman talaga magpa-interview, no? Or kahit man lang sana binlurred mo yung muka habang ini-interview mo. Come on. Kasi, men, sa totoo lang, yung istorya mo kasi, men, mahirap pang hawakan eh. Ilang beses ka nang nagsisinungaling. Di ba? Hindi sila matahimik, no? Gawa nung pag-alanganin ng oras, may naglalakad dito sa taas. Pag nandito sila sa baba, pag nandun naman daw sila sa taas, may naglalakad dito sa baba. At yung CR nila dito, guys, ay na umu-open yung gripo dito ng alanganing oras. At pagka-open na ng gripo, minsan daw may naglalaba dito sa CR. Basta marami talaga dito. Wait lang. At pagka-open na ng gripo, minsan daw may naglalaba dito sa... Multo naglalaba? CR.
Multo, ano, pag open daw ng gripo, minsan may naglalaba daw. So, ang inaano dyan, multo, naglalaba? O siguro tunog na naglalaba? Gripo dito ng alanganing oras. At pagka-open na ng gripo, minsan daw may naglalaba dito sa... Hindi, pwede naman yun. Diba? As per Ed Calawag. Okay, wag na nga si Sir Ed Calawag. Baka sabihin nyo naman, lagi kong binibida si Sir Ed Calawag. As per ibang paranormal researcher, kahit i-search nyo sa Google, may tinatawag kasing imprints eh. Imprints daw yun. If ever man totoo yung pangyayari dyan, hindi inimbento ni Donsky, pwedeng mangyari yun. May tunog na naglalaba. Ang tawag kasi doon imprints. Yung pwedeng halimbawa, may tunog ng sa ospital, abandoned hospital, may maririnig ang tunog ng defibrillator. Tunog ng equipment ng ospital na nagbibip. Hindi naman multo daw yun. Imprints. Imprints ang tawag doon. Kumbaga yun ay recorded events na embed doon sa sa lugar. CR. Basta marami talaga ditong mga isinalaysay sa atin ng mga kababalaghan. Kaya nandito tayo ngayon. Dapat recording, nagagawa mo naman mag-interview eh. Kung ayaw magpakilala, i-blurred ang mukha. Itong bahay na to ay bira na lang nilang tulugan pag oras. Bagay, kung ayaw naman talaga nung nagpapa-interview, Actually, pwede mo naman panghawakan yung sinasabi ni Donsky. Kaya ako nire-require sa inyo na may interviewin kayo. Kasi sinungaling ka. Siyempre, ayoko naman sabihin na all the time nang gagawin mo, puro ka sinungalingan. Pero dahil sinungaling ka, siyempre, kailangan naman namin ng proof galing sa'yo. Ilang beses ka na nahuling nagsisinungaling Magabi, pinupuntahan nila pag-araw kasi may bahay din sila din sa kabila. Ang sabi ng mga taga rito, kahit yung may-ari dito, sabi mo? Pinupuntahan nila pag-araw. Itong bahay na to ay bira na lang nilang tulugan pag oras ng gabi. Pinupuntahan nila pag-araw. Bira daw nilang tulugan pag oras ng gabi. Bakit bukas yung wifi dyan? Dapat... Itong bahay na to ay bira na lang nila. Yung wifi umiilaw doon, ibig sabihin, hinihintay ka lang dyan hinihintay ka lang dyang umalis after mo mag-vlog dyan. Umiilaw yung wifi. Tinan mo sa upper right corner, Umiilaw-ilaw pa yung wifi, Nila pag-araw kasi may bahay din sila din sa Nakita niyo yung router ng wifi dito? Para makita, baka hindi nyo nakikita Dito sa may natatakpan kasi nitong Wait lang Ang natin dito tayo ngayon. Tignan mo, doon sa upper right corner umiilaw yung wifi Pag oras ng gabi. Ibig sabihin, active yung bahay na yan. Huwag ka magsinungaling na bihira na lang na tulugan yan. Pambihira ka naman. Nakikitang umiilaw yung wifi, ibig sabihin, di kung bihira tulugan, pinapatay dapat yan, At doon sa isang bahay sila nagwa-wifi. Dahil bihira dyan. Di ba, nakikita mo, sinungaling talaga to Bihira. Ang ipapalo sa'yo, hindi, bihira tutulugan pag gabi. Nagbahay ka pa. Magbabahay ka tuwing umaga mo lang gagamitin? Patangahan naman tayo dito, Ano ba naman? Hindi, kayo bang mga supporter neto, sanay kayong ginagawang bobo ni Donsky? Okay lang sa inyo na ganyan? Ang sabi ng mga taga rito, kahit yung may-ari dito, ang pinagdudahan nila, yung sa gilid nito ay may puno daw nung araw ay pinutol nung tinayuan na to ng bahay. Kaya kung namamahay sa pamamahay na to, guys, malalaman natin na yan gagamit. So elemental yon dahil puno Ba't naglalaba? Gamitin natin yung mga makinarya natin tulad ng makinarya ang pucha. Rim pad at yung music box. Kung talaga ba talagang meron ba talaga dito naninirahan na kakaibang nilalang. At ang lugar na to, guys, ay sulo ako ngayon.
Dito tayo tatambay hanggang Hindi na pwede pagkatiwala niya solo na yan eh. araw ata. O kaya dito tayo magtulog-tulog. Solo sa harap ng camera. Kaya samahan niyo ako sa exploration na to, guys. Tara. Welcome to the Pero gusto ko to I like this shot. Yung pinakita mo talaga walang tao sa paligid. No? Very good yan, very good. Ito yung sinasabi, guys, na meron daw ditong puno nung araw. Itong bandang kusina nila dito sa loob. Ito daw puno daw to nung araw, malaking puno. At yung puno na yun, pinamahayan daw ng mga elemento. No? Possible na pinatawag nga naman si Donsky dyan. Malay mo nga naman, kaya lang yung istorya minsan kasi dinadagdagan na ni Donsky. Naalala niyo yung issue sa akin noon, yung may warrant of arrest ako. Kasi ako yung writer script writer nung istorya na yun eh. Ang information lang na binigay kay Donsky, nagnakaw ako ng alahas ng nanay ko. Tapos may utang ako na napabarangay ako. Pucha, dinagdagan na ni Donsky na nakakausap niya na daw yung nanay ko, pati daw mga kapatid ko, nakakausap niya na, shinout out niya pa yung salamat, ano yung pangalan ng nanay ko doon, nakalimutan ko na pala. Salamat sa inyo, gumaganon-ganon pang pucha, sinungaling. Kaya tuloy pag may kinikwento to, hindi ko alam kung totoo o hindi eh. Dinagdagan. At yung kwento din dito, meron daw ditong inilibing din nung araw. Kaya pasukin natin ang bahay. Yung nilibing nung araw na yon, feeling ko dinagdag. Feeling ko hindi, malay mo totoo nga naman. Pero feeling ko dinagdag na lang yung may nilibing nung araw. ang focus siguro talaga itong puno. No. Diba? May puno na. At yung kwento din dito, meron daw ditong inilibing din nung araw. Dinagdagan. Pasukin natin ang bahay, guys. Dito tayo mag-imbestiga. Ay, nako, Diyos ko. Mga ganitong ghost hunter, aanohin nyo? Ayan, tahimik na. Ang kalye na to. So, Wait. Diba? Sabi mo, bihira tirahan sa gabi. Pero nakikita ko dito, may nakapark. Motor mo ba yan? Wait lang guys, dito tayo mag-imbestiga sa loob. So, 2 motor na nandyan. Hindi mo motor yan, men. Kasi ang motor mo, NMAX eh. Click yata itong click itong mga motor na to tingnan nyo. NMAX ang motor ni Donsky eh. Tapos sasabihin mo, bihira yan na, ano ba? Ang bihira naman tao. Ayan, tahimik na. Dahil sa ibang bahay So, natutulog ka. Pinagkatiwalaan tayo sa bahay na to, guys. At talaga namang natin ang ilaw dito. At talaga namang napakatahimik. No? Sarap, guys. At bukas ang wifi. So, ilalak pa natin to, ilalak. Paano makakapasok si Boy Balud niyan? So, totally dito sa loob. Ako lang talaga dito. Yan. No. Every time nasasabihin ni Sir Donsky na siya lang sa loob, 'di ba? Pagiging defensive 'yun eh. Unang-una na isabi mo na kanina na solo ka, enough na sa amin 'yun. Pero kung sasabihin mo na isa ka lang dyan sa loob, men, ano ba? Pagiging defensive na 'yun. May salamin dito malaki. At ito yung sinasabi ko kanina sa inyo, guys, yung CR. Na meron daw ditong bumubukas agad yung gripo. At meron din narinig sila dito naglalaban ng 11 oras ng gabi. Galing sa yung puno. Naks! Yung mga ganyan na classic na Donsky, no? Ha!
So dito guys, may ano dito. Ito ang nangyayari guys. Ito daw mga bumubukas na itong gripo nila dito. Ito. Uy, wala. May gumagalaw. Sinipa mo lang yun, men, or nasipa mo lang. 'Di ba? Style mo na yan noon pa eh. Yung mga matagal na nanonood sa reaction video ko, may chance nga kawali nga sinipa mo eh. Pati nga pinto ito, for example, hindi na bago kay Sir Donsky yan. Yung mga sipa-sipa na yan. Bibigyan ko kayo ng example. Kukuha tayo na random video ni Sir Donsky na di ba? Punta tayo dito ba yan sa abandoned house gone wrong? Di ba? Ano mo na yan dati? Trademark mo na yung sipa-sipa na yan. Na kunyari, di ba? Ano na yan? Galawan mo na yan noon pa. Huwag mong sabihin na yung uri ng pagpaparamdam dito sa ibang inexploran mo ay ganun din ang uri ng pagpaparamdam. Palagi ang nangyayari yan, ang kumakalabog niya nasa likod mo lagi. 'Di ba? Nagawa mo na rin yan doon sa school na binura mo, damo naman ang sinipa mo doon. Hanapin nga natin yun So ito is ang example itong video naman na to ay binura niya na kasi nga pumasok sila sa school na walang permiso. So makikita nyo dito sa reaction video ko dito na same style din ni Donsky, nagsisisipa din siya sa likod niya. Tingnan nyo ha. Tinatanong mo kung CR yan. Sinilip tayo. Grabe. Sinilip daw sa CR. Kami sa prito dun. Diba? Ano yan bro? Gumalaw pati halaman sinipa. Bro, kitang-kita ko bro. Gumalaw to bro. Sinipa mo yan? Alam mo? Bro, kitang-kita. Yan? Ano yan bro? Kami sa prito dun. Ano yan? Alam mong doon, theory ko doon, sinipa niya yan. O, di ba? Theory ko. Di ba? Matagal niya nang gawain yan, yung may kumakalabog sa likod niya. Just imagine, 6 months pa lang itong video na to. 6 months na itong video na to. Style na ni Donsky yan. Yung may sinisipa-sipa na yan. Di ba? Kaya dito, huwag niyong bubullshitin ng sarili niyo na yan ay may gumalaw o Dahil style na talaga ni Donsky yan. Yung sipa-sipa na yan. Guys, ito daw mga bumubukas na itong gripo nila dito. Ito. Uy, wala. Di ba? Yung mga ganyan. May gumagalaw. Just imagine, ang lakas nun, di ba? Oh my God. Pero madali ka makamove on. My God. Oh, after ng my God, wala na. Move on na tayo. Di ba? Wala. Ang dali niya makamove on, di ba? Dahil kung paranormal yon, iisipin niya yan kung Hello? kung sino yung nag-move nun. Oh, patuloy na tayo. Ito yung sinasabi. Di ba? Sabi sa inyo, dali makamove on kasi nga peke! Beses mo na style yung sipa-sipa na. Meron pa, may naalala pa ako sipa na hindi ko lang mahal. Kasama naman nila sila Johan. Sa damo din naman yung sinipa niya doon. Pati sa gilid ng panoorin niyo yung yung, mas alam ko pa yung mga video si Donsky, yung unsolved crime na kubo, yung umiikot siya sa gilid, nanggaling siya sa loob, umikot siya sa gilid. May sisipain din siya doon sa likod niya. 'Di ba? Yung kawali pa doon, sinipa niya rin. Ano niya yun? Style niya yun. Magko-compile nga ako nun. Yung mga sipa style niya. Para maintindihan niyo sinasabi ko. At itong dito naman, ito yung malapit doon sa puno ng kahoy na naputol. Andito lang yung mga gamit nila guys, pero bihira na sila nito matulog paggabi. Pwede ba? Stop that bullshit na bihira na matulog sa gabi. Dito sa sina nila, no? At hindi na sila dito lagi nga. Pero may wifi, bukas yung wifi, no? Ay, talaga si Donsky. Dito daw to guys, dito. Puno daw to ng puno daw to dati ng malaking kahoy. At pinamugaran daw to ng mga elemento. Ito. Siguro hindi matahimik na sila
o kaya hindi sila agree nung tinayuan to ng bahay. Kaya nagpaparamdam sila hanggang ngayon. Diba? Men, wag ganyan yung bukas ng bukas. Hindi ko... Men, iwas-iwasan yung attitude na ganyan. Hindi ko alam kung ano meron kamay ni Donsky na yung bukas ng bukas siya sa mga bagay na... Would you expect... Ano ba rasyonale? Bakit bukas ka ng bukas ng drawer? Sa Villa Epipanya, ganyan ka rin eh. Bukas ka ng bukas ng drawer, bukas ka ng bukas ng cabinet. Men, may ano ba? May significance ba sa ghost hunting yung yung pagbubukas mo ng ng mga cabinet drawer? Di ba nandiyan ka para mag-investigate ng hindi para mag-akyat bahay? Di ba, men? Hindi ko nagigets bakit may nakatago bang elemento dyan sa Mga gamit nila talaga. Hindi ko nagigets tong habit na to ni Donsky na to. Sa lahat ng ghost hunters na na napapanood ko, siya yung mahilig magganyan. Yung kailangan i-raid niya lahat ng mga Diyos ko, pati yung Oh my God. So ito yung second floor nila dito, guys. Kitin natin second floor. Second floor daw, second floor. Wait, may nakita ako Baka may multo. Ito yung second floor nila dito, guys. Kitin natin second floor. Hello? Napakatahimik. Mabibingi ka dito sa katahimikan, guys, sa taas. Okay. Nagme-message na si Boy Balod kung pwede na bang pumasok. No? No? Kwarto ng babae to. May may parang ng boy band eh. Ay, shit. Ba't kailangan buksan pa yan, men? Tamo, ayos-ayos pa nung mga gamit, Although na medyo magulo. Hindi ko nagigets, men. Bakit kailangan magbukas ka na magbukas ng mga private na yan, eh. Ano ba? So, try natin isarado to, guys. Okay. Dito tayo sa loob, no? Sobrang tahimik, no? Napaka Creepy. tahimik, mabibingi ka Alam ko dito sa napaka-creepy. katahimikan sa loob. May presensya ako ditong nararamdaman Naks. sa iba. Akala ko ba hindi ka nakakaramdam ng ganyan? Dito tayo sa kabila. Sabi mo dun sa kay Ray Sibayan. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Gusto mo may bandang matutulog na forward ko lang Mau-overtime na naman yata ako eh.
Ano yan? Nagkalkal ka na naman ba ng ano dyan? Tamo, nagkalkal na. Pambihira talaga to. Si Boy kalkal eh. Hindi, papayag ba kayo nun pag mag-i-investigate to sa bahay nyo, kalkal ng kalkal? Bihira. Ay, sarado. Alam siguro na magkakakalkal ka kaya. Forward ko lang ah. May sinampay pa min eh, oh. Sabihin mo na naman, ano naman yan. Pero ganda ng bahay, ano. Maliit siya pero maganda yung pagkakadesign. Guys, eto hindi mabuksan. Ayaw kasi papasukin yan dahil private na ano yan. Forward na natin, doon tayo sa... Kasi baba yung rim pad. Ano daw? Gamit natin tulad ng rim pad. Kung sakaling nandito, ilagay natin sa ibaba yung rim pad. Okay, lagay tayo yung rim At pad. yung spirit box, ilagay din natin sa ibabaw. Music Tingnan natin, box! meron ba talaga dito naninirahan? Okay. Ilagay natin rim pad, yung rim pad. Pati yan, anuhin eh. Bubuhatin ni Dunstan. Ay, nako, Diyos ko. Ito yung pinaka-clumsy na ghost hunter talaga. Hindi clumsy, hindi na right term eh. Yun! Tama! May camera na pangalawa. Very good. So guys, mag-set up din na isang camera. Dito sa baba o sa taas, ilagay natin camera. Para malaman natin. Hindi kaya nahihiya si Sir Lance every time na suot mo yung ano niya. Natin kung talagang merong ilagay natin na yan. So ang gamitin natin dalawang camera na. Okay. Actually, gano'n naman talaga dapat eh. Alam niyo, gayahin niyo yung style ni Shaman Tope na magtatanim ng camera. Ako, unti-unti ko ina-adapt yun eh. Magtatanim ng camera, tapos may hawak-hawak kayo para just in case na may gumalaw, hindi kayo mapapagbintangan na may sinipa kayo or ano. Dapat ganun yung ginawa ko dun sa pupunta akong Valenzuela. Siguro ngayon nasa Valenzuela ako as of this recording. Yung pag-setup na yun, dapat ini-skip na yan, men eh. Ay, hindi pala pwede kasi nga baka mamaya may gawin kang kababalaghan. Tama lang yan na continuous. Sayang yung
Yung pag-aano sa'yo ni Sir Lance na magpaka-legit ka. Tapos, men, ano ba? Yung faith sa'yo ng tao, abot langit. Tapos pagbalik mo na Mindanao, nagkalampagan na naman kayo. So yun guys, gamit na tayo ng rimpan ngayon. Sponsored to ni Pastate Manila guys. So i-ano natin, taas na natin ano. Test muna natin. Taas muna natin. Natin na. Okay. Natin na guys. So maghanap tayo ngayon ng malagyan. Ito CR guys, talagang inano nila to na meron daw dito. Okay. Ikipo na natin. Testing! Guys ha. Sulo to. Okay. Okay na. Test lang natin. Forward na natin. So ayan. Ando na rin pad sa CR. Tapos isasara yung Natin, ganyan lang. camera. So lagyan natin ng ano, ang gulo dito. Lagyan natin ng upuan. Sa bagay, doesn't matter kahit may camera, alam kung paano iti-trigger yan eh. Check natin ulit guys. Wala na. Akala ko wala na. Cellphone natin, tunog ng tunog ah. Si Boy Balod na yung sinasabi, okay na ba? Pwede na ba akong pumasok? So set up na natin yung ano, camera. Nakatutok. Nakatutok mismo dyan sa... Doesn't matter na rin kung nakatutok o hindi eh. Sa music box dapat nilalagay yung ano. Nakatutok siya mismo sa... Nakatutok siya mismo dyan sa rim pad. So guys, ito ako sa inyo. Katutok siya mismo dito. So habang ano hindi natin ito motion. Ito yung ano guys, to be fair, lagi naka-box sa'yo yung ano. Ito din yung ano guys, detector. Yung box, music box. Ito. Ang trabaho nito guys, music box na to. Pag may dumaan dito na mga kakaiba. No? Kakaiba. Talaga. Forward na natin. Saan itatanim ni Sardonsky yan? Ibig sabihin guys, ito. Ibig sabihin guys, dito, itong sensor na to, patayin muna natin ha. Itong sensor na to, pagka nadaanan ng tao dito, forward na natin doon sa mismong pagtanim. talagang tinutukan niya. Okay. Saan ngayon natin ilalagay yan? So gusto kong ilagay ito dito sa taas. Pero ako, for me, dapat ang tinututukan ng camera yung music box eh. Kasi i-REM pad na yan, kahit tutukan mo yan, pwede mo i-trigger yan ng wirelessly. Dito daw kasi may mga ano din eh. May elemento din eh. So i-on na natin to. I-on natin guys. So kung may dadaan dito, i-on natin to. Okay. Naka-on na siya. Sayaan na natin dyan. Pag may dumaan mismo sa harapan niya, yung nakaputi, tutunog yun. Alam niyo yung nakalock na kwarto?
Di ba doon nagtatago si Boy Balod sa nakalak na kwarto? Di, tinatanong ko lang ha. Kasi may isang kwarto siya hindi napasok eh. Ano kaya kung ibahin kong pwesto niyan? Ibahin kong pwesto niyan. Nandun si Boy Balod, nagpi-PM sa'yo sana. I'm so sorry ha. I'm so sorry kung nag-speculate ako ng ganun ha. Kasi talagang hindi na kayo pwedeng pagkatiwalaan eh. Di ba? Sorry ha. Kung ganun ako mag-isip. Diba? Basta ganun yung yung paalang niya. Okay. Siguro dyan lang yung pwesto na yan. Sige, dyan na lang yan. Dito ako. Tama, nag-PPM na. Sabi ni Boy Balod, ano, okay na? Tunog ng tunog yung messenger ni Donsky. Habang nag-i-investigate eh. So habang Wait. Di ba dumaan si Donsky sa harap ng camera? Ba't hindi siya nakita dito sa camera? habang nandito tayo guys. At Napansin niyo yun? Dumaan si Donsky sa harap ng camera, pero hindi siya nahagip sa camera. Tinan nyo ha. Ito yung camera ng ng REMPAD eh. Dumaan si Donsky sa harap ng camera. Ito yung camera eh, oh. Pero hindi siya mahahagip dito sa camera. Ayun, oh. Dumaan siya sa harap ng camera, pero hindi siya nahagip. Multo siguro si Donsky. so habang nandito tayo guys. At nakikiramdam tayo sa paligid. May message ko na si Boy Balod. Nakikiramdam tayo kung anong mga movement element. Ang oras pala ngayon guys is nasa mga mag-alas 12 na. Sobrang tahimik na ang paligid. Pero wala pa rin. Walang tunog. Tiyagaan lang talaga. Okay. Yun yung natutunan ko sa mga Koreans. Tiyagaan talaga. Hindi ka dapat, minimum na magugugol mo dyan 2 oras, 3 oras. Tapos chachap-chapin mo pa yung video na yon. Iisa-isahin mo pang i-review yon. Baka may na-capture ka. Kasi nasanay kasi kayo sa isang pasadahan eh. 'Di ba? Pag nag-go hunting, kulang ang, baka nga ubos ang memory card mo dyan eh. May kama dito. 90% ng footage mo, ikakat mo rin. Tapos kakulan. Naks, may unan pa, no? Tao dito. Habang pinapaano natin yung Wait. Anong oras ang sabi ni Donsky? Ano sabi niya? Pero wala pa rin. Walang tunog. Anong oras na kamo? Okay. May sinabi siyang oras kanina eh. Anong sabing? Element. Ang oras pala ngayon guys is nasa mga Nasa mga alas 12 na. mag-aalas 12 na daw. Himig na ang paligid. Ngayon, nahagip yung relo dito. I don't know, baka mamaya mali yung oras ng relo, ano? Okay. Mag-aalas 12 na daw, ha? Sabi niya, ano? Siguro naman hindi ganun katagal yung pag-setup niya ng camera. Nahagip yung relo, men, eh. Di ba? Tao dito. Ayun yung relo, men, oh, sa taas, oh. Nakita yung relo dyan, eh, oh. Natin yung Ayun, oh.
Tingnan natin yung oras sa relo, men. Ano yan, men eh? 4:30, men eh. Ng madaling araw eh. Donski naman eh. Sabi mo, mag-aalas 12 eh. Hindi, malay mo naman, low bat yung relo, no? Low bat yung relo siguro. Ako na yung naglulusot sa'yo, men, ha? Baka mamaya, sabihin mo pa, kontra pa ako ng kontra sa'yo. Nilulusot na kita, kahit nakita na magpo-4:30 yung relo. Sige, low bat siguro yung, yung orasan. Di ba? Totally guys, nakikiramdam tayo dito. Shoutout pala sa inyo lahat dyan. Ay, naku, Donski! Salamat sa wala niyo sa ako suporta sa Donski Gas TV. Ay, nako. Thank you ng maraming sa Plus Light Manila na tayo ay sinuportahan nila at binigyan tayo ng mga machine to. Oo, kaya sana mahiya ka naman yung sinusukli mo kay Sir Lance. Wag nang kalabugan ng kalabugan. So napakatahimik, no? Napakatahimik. Message mo na si Boy Balod na lumabas na doon sa kwarto. Ay, nako, Diyos. Tignan mo, dala niya pala yung cellphone, ano? Ibig sabihin may ka-message siya. Sakto pagtulog niyang ganyan, biglang tutunog, you know? Kinat yung ano. Wait. Wait lang ah. Tingnan ko lang yung pag-cut. Kinat ano para natutulog daw kunyari. Buksan mo na lang yung electric fan. Papakahirap kami eh. May kuryente naman dyan sa bahay. Bukas yung wifi, di ba? Kasi yan ang hirap pag pinapalabas natin na walang nakatira dyan eh. Mabubuksan mo naman yung electric fan yan eh. Nagpapakahirap ka tuloy na pumaypay dyan. Pay. Tinan mo ha, may naririnig na tayo sa taas ngayon na lumalabas sa sa kwarto. Tamo.
No, di ba? May lumalabas na doon sa kwarto. Yung kaninang sarado. Ang bihira. Kunyari, kinakat-cut lang ni Donsky pero iisang straight na ano yan. Iisang straight na kuha yan. Sinachop niya lang, finifade niya lang kunyari. Electric pan naman, men. Buksan mo na lang. Kesa naiinitan kang ganyan. Forward ko na nga doon sa mismong paramdam na. Ano. Tumunog daw ang music box kasi nga may lumabas na doon sa kwarto. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, inutil na lagyan ng video yung REM pad eh. Diba? Ngayon ang mangyayari, aakyat siya ngayon. Aakyat si Donsky ngayon. Nung paakyat na si Donsky saka ano yun, no? Saka tutunog ng diretsyo. O tingnan mo yung nasa harap ng ng music box. Tingnan mo yung nasa harap ng music box, men. Pumasok ka sa loob ng kwarto. Kung ano yung magti-trigger sa music box. Tingnan natin. Kapag tumunog yung REM pad dyan para pigilan kang tingnan yung music box, ewan ko lang. Tingnan natin yung harap ng music box. Dahan-dahan. Dahan-dahan. Sabay tutunog yung REM pad dyan, oh. Tutunog yung REM pad. Pero galing ng pagkakagawa, ano? Hindi Hello? Ano yung tinuturo? Yung REM pad na yung itinuturo niya, sabi ko na nga ba eh. 'Di ba? To be fair naman kay Donsky, yung trick niya dito sa yes, I do assume trick itong sa REM pad na to. Kasi suspicious na yung niya eh. Suspicious niya na yung pagtunog niya eh, na hindi tumutuloy eh. Pero good job pa rin. 'Di ba? Good job pa rin. Kasi pinakita mo naman sa amin yung harap ng ng music box. Hello? Ang hindi ko lang maintindihan dito, predicted ko na. Hindi ko pa napapanood to pero predicted ko na nasa taas ka, tutunog yung REM pad sa baba. Basta something doesn't add up eh. 'Di ba? Tsaka napapansin nyo, tumunog tong REM pad, REM pad, sorry, yung music box. Wait lang umpisahan natin sa umpisa. Yung nakikita niyang tumutunog yung music box.
Ito, hindi. Wala naman ako magagawa kung talagang paranormal yung nangyari. Pero ito yung mga puna ko dito. Yung mga circumstantial na, na ebidensya. Tama ba ako? Tama ha? Tumutunog yung music box na yan na malayo siya. Hindi niya pinupuntahan. No? Now, hinihintay niya munang tumunog ng fully. Suspicious yung yung positioning ng music box at pagtunog niya na gano'n, yung paunti-unti, suspicious yun eh. 'Di ba? Kung paano ginagawang trick doon, hindi ko alam. Mga magician nga gumagawa ng trick, hindi natin alam kung paano ginagawa eh. Pero let's say paranormal Pero yung hindi mo made-deny dito, yung timing men eh. 'Di ba? I-play natin ngayon. Ngayon, pagpapasok na siya dyan sa loob, hindi natutunog ang music box, men. Siguro, pwede natin sabihin, baka mamaya nabugaw niya yung espiritu or elemento, no? 'Di ba? At saka napapansin nyo, nasa harap na siya ng music box ngayon, hindi tumutunog. Hindi siya nadidetect ng music box. I don't know why. Then, suddenly, biglang tutunog yung sa baba. Kaya nga ito nga yung sinasabi ko sa iyo, nabababoy yung yung mga tunay na equipment eh. Hello? Biglang tutunog yung nasa baba, oh. Di ba? Oh my God, oh my God. Ngayon, hindi muna siya bababa ng lubusan, no? Kasi, uunti-untiin niya pa. Yan ang hindi ko naiintindihan dito eh. Oh my God. Uunti-untiin pa ni Sir Donskin bumaba. Na kung tutuusin, if tatakbuhin mo na dapat yan eh. Ano yun? Ito na naman, parang may tumawa na naman daw. Tunog ng pintuan yun eh, nang hinila mo eh, tinan mo. Tunog ng pintuan yun, parang may tumawa. Pambihira. May mangyayari pa ba dito o yun lang? Oh my God, naglalaro na ako nito. Naglalaro na ako nito. Oh my God. Tutunog na naman yun sa taas. Nangyayari every time na nasa baba siya. 'Di ba? Diyos ko. Basta something, may fishy talaga dun sa May fishy talaga dun sa events na nangyayari. Maybe, dahil, kung totoong paranormal naman yan, wala naman ako magagawa. Pero dahil, may record na kasi itong taong to eh. 'Di ba? Kung paano napapatunog yung REM pad, alam naman natin kung paano patunog yung wirelessly. Ngayon, mapoprove ba natin na walkie-talkie yung ginagamit sa REM pad? Hindi. Yung sa tumutunog ang music box sa taas, nakikita naman natin, walang tao, di ba? Pero kaduda-duda min eh. Ano yung nagbibigay sa atin ng feeling para magduda sa video na to? Yun yung pagiging sinungaling ni Donsky. 'Di ba? Isang example doon yung hinila niya yung pintuan, may tumawa na daw. Tingnan niyo kung gaano ka to. Masyado na tong sobrang tamo ha. Hinila niya yung pinto, tapos tumutunog yung syempre kumakayod yung yung kinalang mo doon sa pinto. Tingnan mo ha. Parang may tumawa na daw. Pambihira. Hindi, kayo bahala kayo dyan, pero yung music box, kung paano pinatunog siya hindi ko alam. Pero isa lang ang sure, sinungaling tong taong to. Ngayon,
willing kayo maniwala dyan, sige maniwala kayo dyan. Wala namang problema. So yun lang po. Maraming salamat. Bye-bye.